Okay, so another document about anong nangyari sa Riyadh and what happened. So, anong nangyari nung time na yon na na-find out ko na pinapahirapan nila yung asawa ko. Na-find out ko na meron na siya dati na ka-live-in dito sa may Novaliches, bayan. And yun ay taga Mindoro na babae, and this lady is involved in lots of gangsta or poker money, and this lady always put also the money on the top of the table to assassin other ladies of my husband. Ayan. So, ayun, yun ang ginagawa niya. She asked mama, yung kanyang nanay dito sa Caloocan na, ma, ba't kayo pumayag na magsama tong dalawa na to, ganyan-ganyan. And she's so much bossy, or mas siya, parang galit na galit siya, ganyan-ganyan. And parang sinugod niya si mama about that sa nangyari. And meron siyang naikwento na bakit nagbabiral yung asawa ko raw, na kung saan-saan raw dinadala, ganyan-ganyan. So, si mama naman, umiyak siya. Isang beses umiyak siya. And then, sa Caloocan, sabi ko, ma, ba't ka umiyak? Ganyan. Sabi niya, may nangyari pala doon sa isa, ganyan-ganyan. And, ayun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. And then, she said, ito yung pangalan ng babae sa Novaliches, and galit na galit siya, na sinabi niya na dapat kaming dalawang ipinakasal mo. Bakit pinakasal mo yon na taga Cotabato City, Mindanao, and wala siyang alam about Manila, or about she's so achay, or ang pangit niya, or ang katulong niya, or wala siyang pinag-aralan. And parang ginanong-ganon niya si mama about me. And si mama naman nasaktan. Sabi niya, Jasmine, pag nagtanong sila, sabihin mo meron kang pinag-aralan na. And she's so crying, so loud, and umiiyak siya. Sabi ko, ma, anong problema mo? Sabi niya, ganito kasi sinaktan nila ako sa Novaliches bayan baka kasi may ginawa sa kanyang masama. And then, umiyak siya. Sabi niya, sabi mo may pinag-aralan ka. Sabi mo, nag-aral ka ng college, ito yung course mo, ganyan-ganyan. And parang naano siya, na parang pinagkaisaan, parang sinaktan, ganyan. Sabi ko, ma, hindi mo naman pwedeng sabihin na meron kang pinag-aralan kung wala ka naman talagang natapos, or wala kang pinag-aralan, ganyan-ganyan. So, I give all those my school in Mindanao and Cotabato City, and saan ako nag-aral, ganyan, pero hindi ako nakatapos ng college. Umiiyak siya. Sabi niya, nak, sinabihan niya ako, sabi niya, nak, tapusin mo yung college mo, and huwag mong sabihin wala kang pinag-aralan, ganyan-ganyan. Siya yung nasaktan siguro doon sa sinabi ng babae na naging girlfriend ng asawa ko, na ano ba yan, walang pinag-aralan, tapos kung kailan pa ako ipapalit sa isang bobang babae na mukhang walang alam sa buhay. And I saw her sa palengke, bumibili ng mga namamalengke siya, and ang baduy niya, gumanon siya sa akin. Sabi ko, itong sinasabi ko sa iyo, ate girl, wow! 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 Ang pangit ko ba? Nung sinabihan mo ako noon, hindi ako nasaktan. Alam ko, ang pangit ko.